of this teaching, I am able to appreciate yung mga kasama natin ngayon. Kasi ang pag-uusapan natin ay church. Sabihin mo, church. Church. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? So, alam mo ba ano ang ibig sabihin ng church? Ikaw ba yan? So, ang church po ay tayo. Diba? Hindi building. Ano po? Kasi pag nag-search tayo sa Google, makikita mo doon, ang church daw ay lugar, building na kung saan ang tao or ang mga Christian daw ay nagsasamba. Pero sa salita ng Diyos, iba yung pagkakahulugan ng salitang church or iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia ay tayo, tao. Kung sino ang pinamumuhayan ng Diyos, ikaw daw po ay iglesia. Kaya sabihin mo sa katabi mo, church ka pala eh. Church ka pala eh. Okay, sige. Basahin natin kung ano yung meaning ng church. Sige po, next slide. Okay, 1, 2, 3, go. Let us read in unity. Yeah. 1, 2, 3, go. What is a church? The word church is from the Greek word ekklesia. Ibig sabihin, assembly of people called by God. So, mga tao na nagsama-sama. Ano po? Mga taong nananampalataya sa Diyos. At tinawag ng Diyos. Sige, next slide. Meron ba dyan? Sige. The English word, church, comes from the Greek word kyriakos, meaning belonging to the Lord. So, pangalawang ibig sabihin ng church ay belonging to the Lord. Tanungin mo sa katabi mo, ikaw ba yan? Opo, oo yan. Oo, ganap kang church. Okay, next. Hindi pa siya sumasagot. Okay, so iglesia is also, ang ibig sabihin din ng iglesia or church ay out from and to. Properly, people called out from the world and to God. So una, belonging to God, ang church. Pangalawa, ay yung mga tao po na tinawag ng Diyos mula sa mundo. Pasaan? Kay Lord. Para sa, mapunta sa Kanya. Kaya nga, belonging to the Lord. Ano pa? Okay, ngayon, nalaman natin. Ang church pala ay tao. Kaya pala hindi na tayo magsabi, uy, pupunta ka ba sa church? Pwede naman pala. Kaya pala siya sabi, church tayo. Oo, kaya pala. Kasi tao yung pinupuntahan, nagsasama-sama. Ano, kaya pala, uy, punta ka ba sa church? O, tinutukoy niya, yan, o, pwedeng ikaw, di ba? Okay. Sama-sama. So, we will celebrate our togetherness today. Kasi, regalo ito na ating Diyos. Pero matanong ko lang, paano tayo naging church? Paano tayo naging church? Kasi, nakasama tayo. Tayo ay naging church nang tayo ay nanampalataya at nag-surrender ng buhay kay Jesus Christ. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Si Jesus Christ, sabi nga dun sa 2 Corinthians, ano po, si Jesus Christ namatay para sa atin, para tayo ay hindi na mamuhay para sa sarili natin, kundi para Sa sa Kanya. Diba? Kasi kung mabubuhay, mananatili tayong mabubuhay para sa sarili natin, tayo ay pinaghaharian ng kasalanan. Kasi yun yung naturalesa ng isang makasalanang tao. Ang Diyos ang sarili niya. Diba? Diyos pala ang sarili niya. Yan. Kaya tayo ay iniligtas na doon ng Lord sa pagiging Diyos ang sarili or nabubuhay para sa sarili. Kaya tayo ay inilagay niya saan? Sa kanyang kaharian. Sabihin mo, you belong to the family of God. Yung may sasabihan ka, para hindi antokin yung katabi mo. Sige, sabihin mo, you belong to the family of God. Yan. Masaya ka ba na kasama mo yan sa pamilya ng Diyos? Oo naman. Praise the Lord. Tayong lahat po ay nagkaisa dahil tayo ay pinagbuklod ng isang Diyos. At yan po ay si
Jesucristo. Kung hindi namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, baka iba ang kaisa mo. Diba? Kung hindi si Lord, sino? Sino ba? Si Satanas. Kaya, alam na kung bakit miserable yung buhay noon. Diba? Alam na kung bakit lugmok tayo noon. Amen? Pero praise the Lord. Tayo ay iniligtas sa ganong klase ng buhay. Palakpakan na si Jesus. We appreciate you, Lord. We appreciate what you did for us. So, yun nga sabi kanina sa habang nag-worship, hindi madali talaga na mamatay para sa ibang tao, lalo na kung kaaway mo. Di ba? Lalo na. Lalo na kung nasaktan ka niyan, di ba? Lalo na. Pero si Lord, grabe yung pagmamahal niya sa atin. Amen? If you can remember our lives before, grabe talagang paghihirap, di ba? Di ba? Pag nag-look back tayo sa kung ano ang buhay natin noon, we really feel grateful kung nasa na tayo ngayon dahil sa banal na spirito, dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Ano po? Amen. Alam mo po, may kukwento ako sa inyo kasi pinaalam sa akin ni Lord, ano ba yung puso ni Lord? Ano yung nararamdaman ni Lord? Pag may anak siya na talagang 100% nagmamahal sa kanya. Kasi 100% din naman yung binigay sa atin ng Diyos. Tama po ba? Walang kulang, hindi tipid. Di ba? O sabi nga nung last Sunday, si Lord binigay sa atin 100%. Kung businessman ka, syempre, gusto mo din naman na 100% ang ibibigay. So, punto ka lang, One time, nagpapabasa ako sa mga bata. Tapos sabi ng isang bata, Teacher, may gift ako sa iyo, pikit ka. Sabi ko, wait lang, be, kasi nagpapabasa ako. Dali na, kasi may ibibigay siya. Sabi ko, sige, pipikit na ako. Tapos nilagay niya sa sa likod ko. Tapos pagtingin ko, nakita ko, yan. Grabe, alam niyo po ba, pagbukas ko niyan, ang una kong nakita yung letter. Sabi ko, wow, praise God. Tapos, nung binuklat ko pa, nakita ko may pinapan. May kagat. Tapos akala ko, yun lang. Pagbukas ko mamay, laruan. Tapos alam niyo ba, sabi sa akin ng bata, Teacher, sorry ha, kasi ito na lang yung meron ako, yung may kagat na tinapay. Tapos talagang pinipigilan ko yung tawa ko. Actually, pinipigilan ko talaga yung tawa ko kasi baka ma-offend siya. Kaya nag-smile na lang talaga ako, pero yung ko talaga. Pigil na ako tumawa. Tapos, grabe. I was really moved. I was really touched dun sa gesture nung bata. Kasi, grabe. Diba? Naghanap talaga siya ng maibibigay. No? Naghanap talaga siya ng ibibigay. Malay mo gutom siya, tapos tinira niya pa. Talaga. Tapos, everyday talaga, I would receive random things. Meron nga na yung bulaklak, akala ko samhon. Sabi ko, bakit mo ako binigyan ng samhon? Sabi niya, Teacher, hindi yan samhon. Ano yan, flower? So, grabe ang heart ng mga bata, di ba? Pinapakita sa atin dito ni Lord na ang innocence, ang heart pala, ang naturalesa sa mga bata. When they feel loved, binibigay nila kung ano yung meron sila. Kahit kaunti. Binigyan pa nga ako ng paper doll, yung sarili niyang laruan, tapos yung ipit niya binigay mo sa akin. Hindi ko naman sana kailangan. Pero grabe yung hinighlight sa akin doon ni Lord. Tapos grabe din yung pakiramdam ko ng time na yun na grabe ang aking na ini, grabe ang heart ng aking na ini. Actually, snack niya na yun. Snack niya na yan. Binigay niya sa akin. Tapos, syempre, nung nare-realize ko na, yung na-absorb ko na yung revelation doon ni Lord. Naiiyak na ako, pero hindi ako hindi umiyak. Kasi nagpapabasa ako. Tapos grabe talaga, I was really overwhelmed by that kind of love. Tapos pinaintindi sa akin ni Lord na, anak, mo, bagat mo pakiramdam? Ano bang naramdaman? Anong mararamdaman niyo kung binigyan kayo ng ganyan? Grabe, di ba? Sabi, ang pinaintindi sa akin ni Lord, ganito yung heart ni Lord every time na binibigay natin sa Kanya. What will we have, di ba? Yung 100% natin, yun nga sa balo, di ba? Kahit konti yung nasa Kanya, she gave it all to the Lord. And the Lord was really pleased. Amen?
Praise God. Praise God. At dahil nakapagbigay yung bata kasi nakaramdam din siya ng pagmamahal. Yes, sir. Kaya pala sinabi ni Lord sa word niya sa Matthew na, come, di ba? Yung mga little children, ayan. Si Lord pleased siya sa mga childlike faith. Kasi pala, ang faith ng isang bata, ibibigay niya talaga. Talaga. Tapos, one time, we were eating together. Binigyan ko siya ng ng ulam. Tapos binigyan niya ako ng ulam. Sabi ko, hindi namin kasi may ulam na ako. Sabi niya, tanggapin ko na daw. So, grabe talaga, no? I really pray na ganun din yung maging heart natin sa Yes, Lord. yes, yes, When we yes. receive something from the Lord, bigyan tayo whatever we have. Amen? Amen. Whatever we have. Kasi, talaga, that is the essence of being a church. Yung pagbigay ng ating lahat sa Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you. Buti na lang, buti na lang niligtas tayo ni Lord. Pasalamat talaga tayo kay Lord dahil niligtas tayo, minahal tayo, inaalagaan tayo, inaaruga tayo. Lagi tayong gustong pasayahin ng Diyos. Amen? Amen. So, titignan natin. Kasi now, we are now a part of the body of Christ. Amen? Dati, sabi nga doon sa definition ng church, tayo ay galing sa mundo. Diba? Namuhay tayo. Ang influence natin ay worldly. Pero ngayon na tayo ay nailigtas na, tayo ay inilipat sa kaharian ng Diyos. Amen? At ang kaharian ng Diyos ay pamilya niya. Ayan. Ikaw po ba yun? Amen. Tayo ay naging pamilya ng Diyos. At ang kada pamilya ay may tinitibok, di ba? Kada pamilya may pangarap. Ikaw, Mama Delia, anong pangarap ng pamilya niya, Mama Delia? Ako si Jack. Ano po? Praise God! Ano si Lord for that desire? Okay, si Papa Choy. Ikaw, Papa Choy, anong pangarap ng pamilya ninyo, Papa Choy? Dati. Yeah. Ah. Pero nga niya ako na. Ano naman? Hindi ako kayo kumakata. Pero nga niya. Ako Yes, sir. So, alam natin, we are part of family. Tama? Yes. Okay. Tapos sa mga pamilya natin, may kanya-kanya tayong goal, di ba? Ako, sa pamilya ko, dahil, thank you Lord, they are godly family in Jesus' name. Ang ang goal ng pamilya ko ay sumakses sa pera. Yumaman. Gusto maging successful. At para magawa, at para mapangyari yun, lahat tayo, ba? Lahat tayo, nagtutulong-tulong na umambag para marating yung goal na yon. Tama po ba? Kaya nga, pag ang pamilya ay pag ang pamilya ay gipit, di ba? Yung wala nang kakayahan yung parents, ang ginagawa, may nagsasakripisyo. Tama po? Di ba? Nagsasakripisyo ang pamilya para lang magawa, matupad yung pangarap ng pamilya na yumaman. Kaya grabe naman ang lapigot kang panganay ng breadwinner. Di ba? So, yun talaga yung heart ng isang family. Maging united sa purpose or sa goal ng isang family. Di ba? So, ayun, illustration yan sa world. Pero dahil tayo ay nasa pamilya din ng Diyos, meron din naman tayong isang purpose. Amen? At ang tibok ng puso ng ating pamilya ay ang magligtas. Amen? At yung mga tao din maging kasama natin sa ating pamilya. Tama po ba? Yes. Oo, yun ang kagustuhan ng ating Ama na lumawak ang kanyang pamilya. Amen? Lumawak ang kanyang kaharian. Maraming maligtas. Maraming umahon dyan sa makasalanang buhay na yan. Amen? Kaya grabe na lang yung pagbayad ni Jesus Christ, di ba? Pumunta siya sa pinakakailaliman ng mundo, sa impyerno. Tapos nag-ascend siya para i-make sure ni Jesus Christ, that is on Ephesians 4, para i-make sure ni Jesus Christ na kahit saan pa kayang i-reach out ni Lord. Amen? He feels everyone. He feels everything. Amen?
So ngayon, we are now in the family of God at meron tayong Padre de Familia. At yan po ang ating pinakamamahal at laging nagmamahal na Diyos. Diba? So, sa pamilya, may mga otoridad. Tama po ba? Ganon din sa kaharian ng Diyos, may authority. Ngayon, galing tayo sa mundo, ginawa na tayong bagong nilalang. Tayo ay ngayon nasa kaharian ng Diyos. At tayo ay may hari, kaya nga kaharian. Amen? Kaya tayo nasa kingdom dahil tayo ngayon ay nasa ilalim na ng paghahari. Nino? Ni Jesus Christ. So pag sinabi nating hari, tayo ay sukong-suko doon sa mga kagustuhan ng hari. Kaya nga nakikiisa tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Tsaka napakabuti na ang kalooban ng Diyos. Kasi gusto ni Lord, pati yung pamilya mo, makasali din sa pamilya ng Diyos. Hallelujah! Hindi lang tayo. Hindi lang tayo ang magmamahalan. Amen? Amen. So, because we are a part of the family of God, tinawag tayong katawan ni Kristo, na kung saan si Jesus Christ ang head. Siya po ang ulo, or siya ang namumuno. Amen? So, we are under the governance of God. Amen? Tayo ay nasa gobyerno na ng Diyos at hindi nasa gobyerno ng mundo. Kaya kung tayo ay nasa gobyerno ng Diyos, ang ating ipapamuhay ay kung ano yung sistema ng gobyernong ito. Amen? Amen. At isa sa sistema niya ay ang pagsasama-sama ng mga kanyang pamilya. Amen? Alam niyo po ba yun? Na kagustuhan ng Lord na tayo ay magsama-sama. Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Di ba? Hindi lang every Sunday. Gusto ng Lord araw-araw. Amen? Tignan natin sa Acts. Kung paano namuhay yung early church, yung early Christians sa Acts 2. Yan. So lahat tayo po, pinag-isa tayo, pinagpuklod tayo ng isang Espiritu. Amen? The Holy Spirit is the seal. Okay, sige. Basahin po natin. Ay, pwedeng tayo mag 40. Ay, lalawin ko. Dito tayo sa 37. Okay, so this was nung nagpipreach na si Pedro. Nagpipreach na si Pedro. Tapos, sige, basahin natin. 1, 2, 3, go. Nabagabag ang kanilang looban ng mga ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, ang sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Diyos. And jump tayo sa 41. Kaya, ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. So, nung ang mga tao ay nakarinig ng magandang balita, tulad natin, sila ay nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos at na-receive nila ang Holy Spirit. Katulad natin? Amen. Tapos, sunod, ano ginawa nila? 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at pananalangin. Ginagawa ba natin ito? Yes. Sunday. Yeah, di ba? Grabe yung enthusiasm, no? Grabe yung desire, grabe yung fire, grabe yung love na naramdaman ng mga bagong Kristiyano noon, ng bagong anak ng Diyos. Diba, sabi dyan, talagang nag-inilaan. Diba? Tingin ko, marami din yan silang ginagawa. Diba? Marami din yan ginagawa. May mga business din yan. May mga anak din yan na inaalagaan. Pero, nagdesisyon sila na ilaan ang kanilang mga sarili sa, saan daw po?
Sa pagsasama-sama. Sa tingin ninyo, gaano kadalas silang nagsama-sama? Madalas. Gaano kadalas? Everyday. Sabi sa Acts 2, verse... sige, simula tayo sa 44. Yan. Yan. Nagsama-sama. Sige, basahin po natin lahat. Nagsama-sama lahat sa sampalataya at Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. 46. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagtitira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Masaya at may malinis na kalooban. So ito pala yung paano gumalaw yung church noon. Diba? Nung na-born again sila, agad-agad, nagdesisyon sila na, sige, sasama ako sa mga kapamilya ko. Makikinig ako ng turo ng Diyos. Amen? I will enjoy their company. Mag-fellowship ako sa kanila. At sabi dyan, araw-araw. At hindi lang yun. Diba? Naghanap sila ng kanilang mga property. Diba? Iniisip nila, ano kaya dito ang pwede kong iambag sa pamilya ng Diyos? Diba? Pinagbili nila yung kanilang mga ari-arian. Oh, what kind of love is that? Diba? Amen? Parang yung bata sa example ko kanina, diba? Dahil nakaranas siya ng pagmamahal, naghanap siya ng pwede niyang maibigay. Para lang iparamdam doon sa nagmahal sa kanya, na mahal din niya siya. Amen? Ganun pala ang heart ng bata. Ganun ang heart ng isang anak. Tayo po ba yun? Diba? Anak ba tayo ni Jesus? Ay, ni Jesus, ni Father. Oo, anak tayo ng Diyos. Amen? And this is the kind of heart na nilagay sa atin ng ating Ama. Yung magbibigay ng lahat. Kaya sabi dyan, ang ginawa ng mga bagong converts, grabe, talagang nag-eagle sinda na mag-isip. Ano kayang property? Ano kaya ang maiaambag ko? Paano ako maiaambag? Diba? Paano ako makakaambag dun sa takbuhin ng pamilya ko? Diba? Paano kaya namin maaabot yung goal ng family? And that is to spread the gospel. Diba? I-spread si Jesus Christ kasi maraming nangangailangan. Amen? So ano yung character na pinapakita dyan ng church? That is being selfless and radical. Grabe! Kung ikaw yan, kaya mo ba yung gawin? Salamat sa Diyos! Thank you, Lord, for the desire na mag-iisip ka talaga, no? Parang aabangan mo kung ano ang susunod na ipapagawa ni Lord. Tapos mag-iisip ka, ano kayang ambag ko dito? Di ba? Pera ba? Di ba? Oras ko ba? Lakas ko ba? Yan. So, ganun ang isang simbahan, ang iglesia. At tayo po yun. Ganito tayo ginawa ng Diyos. At ito rin ang ine-expect sa atin ng Diyos. Bakit kaya na-move yung mga Kristiyano noon, mga kapatid natin doon, ano kaya naintindihan nila? Bakit grabe? Naisip nilang paano na pala sa pamilya nila? Diba? Ano pala sa pamilya nila? Ano na sa makanon? Ano, say na si Dama Eristan. Diba? Pinabili na nila yung mga properties nila para lang ma-mobilize, para lang talagang lumaganap ang magandang balita. At may Sure, di sinabi sila ko, pinabayaan ng Diyos. Amen. Baka 10 pa. 10 ulit. Amen. So, yan. Sabi daw, day after day, they met as a group in the temple. And they had their meals together in their homes, eating with glad and humble hearts, praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day, the Lord added to their group those who were being saved. So makikita natin, una, they are so devoted to the Lord. Amen? At devoted din sila doon sa purpose ng family nila. Ng family natin. Amen? Pangantulo, they are united. Kasi sabi dyan, they would sell. Ipapambili nila, ay pinagbibili nila yung mga ari-arian nila para
para lang to make sure na lahat sa mga kapatiran ay mayroon. Ooh, what kind of love is that? Diba? Grabe, amazing. Amazing, diba? Yung kapatid mo, ano ka mararamdaman mo kung ikaw yung yung kapatid na nabibigyan, tapos magbebenta. Nagbenta yung kapatid mo ng pinakamahal na possession. Tapos, para lang sa'yo. Diba? Kung lahat tayo, ganun yung attitude natin sa bawat isa, for the sake of our brethren. Gano'n kaya kasaya ang pamilya natin, no? Diba? How happy are they nung nagsama-sama sila? Kaya nga araw-araw na sila nagsasama. Because they enjoy the company of each other. No, they pray together, they worship the Father together. Amen? At hindi lang nila sinarili yung saya na yun. Talagang binahagi nila. Kaya nga, di ba, sa kanilang pagsama-sama, dahil iisa sila, di ba? They function as one. Maraming believers, di ba? Maraming unbelievers ang naging believers dahil sa kanilang unity. So sabi ni Lord, tayo daw ay parte ng katawan niya. Amen? Sabi nga ng baka ikaw yung kilay. Di ba? Tingin mo, hindi importante, pero yan yung kinikilayan mo. Di ba? So, every one of us is a part of one body. We are part of one government ni Jesus, but we have different functions. Kaya nga last Sunday, in-encourage tayo ni Lord na let's seek God, let's seek Him, para malaman natin ano ba talaga yung giftings ni Holy Spirit sa atin. Amen? Para ma-edify, para mapalakas natin ang bawat isa, at para talagang magawa natin yung hangarin ng ating pamilya. Pero, kung titignan natin sa pamumuhay natin ngayon, tignan natin sa yung buhay ng mga Kristiyano noon, di ba, parehas lang tayo naligtas. Parehas tayong may banal na spirito. Pero nagpakita sila ng radical. Tayo, nagpapakita ba tayo ng radical devotion sa Diyos? Parang iba na ngayon ang natin, no? Pamilya natin ngayon. Parang malamig. Diba? Kasi when we talk about the family of God, hindi lang naman tayo. Diba? Marami pa. Sa buong mundo. Amen? Pero bakit ganun? Parang may nalalamig yung kasukasuhan. Diba? Kasi we are part of the family. Bakit nalalamig? Tapos, bakit hindi ganun kadami? Diba? Gusto din natin madami din yung nagagagdag sa atin. Amen? Amen, hindi lang dun sa mga Afrikano nating kapatid, di ba? Hindi lang sa mga putik nating kapatid. Tayo din. Gusto natin yun. Marami madagdag. Amen? Amen. Pero bakit? Sila nagsama-sama sila, no? Sama-sama sila, tapos lagi nagdadagdag. Diba? Kaya pala tayo, may prayer meeting pag Wednesday and Friday. Tapos araw-araw, nagpipray pa tayo. Amen? May 6 p.m. tayo na prayer. Pero tingin ko, bitin yun. Kasi sabi sa kanta natin kanina, day and night, night and day. Diba? So, grabe, ano ang kayang maiproduce ng unity natin? Diba? Kung lahat tayo nag-function or magpa-function doon sa panawagan sa atin ng Diyos. Amen? Tingin ko, mas magiging madali ang buhay ng kada isa sa atin. Tama po ba? Ha? Tama po ba? Diba? Kung tayo ay mag-function, kasi kailangan natin ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan ko ang mata ko. Kasi baka mata siya, di ba? Kailangan mo ang kamay. Kasi baka kamay siya. So, kailangan natin ang bawat isa. We are connected. Tayo ay, iisa talaga, iisa. Amen? So, kung ang kamay sumunod sa pinapagawa ng ulo, ng head, which is Jesus Christ, who is Jesus Christ, di ba maganda na may na-accomplish yung kamay? Amen? Pero kung hindi nag-function yung kamay mo, di ba? Paano na yun? Kung hindi nag-function yung daliri, di ba? Sabi nga last Sunday, okay lang, mag-adjit pa kita. Pero habang ngayon pa, we can function. Sa function niya. If we desire, if we ask from the Lord. Di ba?
Amen. Para talaga isulong natin yung kaharian ng Diyos. Amen. Opo. Ngayon, napapansin natin, na meron sa atin, nakakaramdam tayo na parang hindi tayo belong sa family ng Diyos. Kaya gusto ng Lord na palayain tayo sa kaisipan ngayon. Kasi, ang nag-iisa sa atin ay si Holy Spirit. Hindi dahil ang sarap mong kasama. Diba? Pinag-isa tayo ng Diyos. Hindi dahil ang cute mo kasi kasama na wiwili ako tignan ka, di ba? Hindi. Despite our flaws, di ba? Kahit may mga pangit tayo, pinagbuklod tayo ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na nung liligtas na tayo, di ba? O, di ba? Okay, nakakilala na tayo sa Diyos. Hindi tayo hinayaan na kung saan-saan ka na makikisaling, di ba? Binigyan tayo ng pamilya. Binigay tayo sa isa't isa. Bakit? Kasi sa pamilyang ito, dito po tayo natutulungan. Dito tayo natutulungan na lumago sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Diyan mo rin nararamdaman yung love ni Lord, di ba? Nung dati nating pamilya, minsan hindi tayo makaramdam ng pag-iintindi. Kasi kailangan din nila si Lord. Amen? Amen. Pero, di ba, when we enter the family of God, kahit ang pangit natin, kahit ang dungis natin, hindi tayo hinindian ng katabi mo. Di ba? Di ba? Hindi ka inayawan. Bakit? Kasi ni-unite tayo sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya importante yung katabi mo. Sabihin mo, importante ka pala, sis. Importante pala siya. Diba? Kaya, let it be that no one here sa pamilya natin makaramdam na black sheep siya, di ba? May black sheep ba sa pamilya? Wala! Kasi ang pamilya natin, yung mga tupa, nilinis ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Kaya, walang papayag dito na maging black sheep. Ano bang attitude ng black sheep? Nagsasariling mundo, di ba? Nagsasarili ng mundo. Gusto niya kung saan-saan siya pumupunta, ginagawa niya kung ano-ano. Di ba? Hindi na tayo black sheep. We are under the blood of Jesus Christ. Amen. Kaya makakagawa na tayo ng mga matutuwid na bagay. Ng mga bagay na makakapag-please kay Lord. I just want to share this word from 1 Corinthians 10. Sige. Kasi nandito na tayo sa usapan na pag tayo ay nasa pamilya na ng Diyos, hindi na kung ano-ano ang ginagawa natin. Kasi ang ginagawa na natin ay kung ano yung hangarin ng ating Ama. Amen? Sige, basahin natin sa verse 20. Ay, dito tayo sa 21. At sa kaso ng Espiritu, at hindi rin tayo maaaring makisalo sa kapag ng Panginoon at sa kapag ng masasamang Espiritu. Nandito, gusto ba nating magselos ng Panginoon? Mas makapangyarihan ba tayo sa Kanya? Verse 23. Maaari nating gawin ang ating kaloob, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan, ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din naman ng iba. Uy, dapat pala may pakialam ka sa katabi mo. Pati sa likod mo, sa harap mo. Amen? Hindi lang daw yung sarili natin ang ating iisipin. Tulad ng mga kapatid natin noon, hindi nila talaga inisip yung sarili nila. Diba? They gave themselves, devoted themselves to the family. They devoted themselves to God. Kaya, tayo din. Diba? Gustuhin din natin yun. Na, hindi lang natin hinahayaan yung kapatid natin sa paggawa ng pinapagawa ng Lord. Kasi, di ba, paano kung umayaw si Mama Ning sa Lord? Nandito ka ba ngayon? Di ba hindi? So lahat talaga tayo, we affect each other. May halaga ang buhay natin sa bawat isa. Di ba? Kaya,
Lagi mo naman ngitian yung sis at saka bro mo dyan. Kasi mahalaga yan sa Lord. Mahalaga yan sa pamilya natin. Amen? Mahalaga po yung pagsunod mo sa Diyos. Amen? Kasi sa pagsunod mo, nasasayahan ako, nai-encourage ako. At dahil sa pagsunod mo, mas nakikilala ko si Lord. Kasi nakikita ko kung paano si Lord gumalaw sa buhay mo. Amen? Kaya huwag mo naman kaming tipirin sa kwento, di ba? Kwento mo naman, sis. Paano naman gumalaw si Lord ngayong araw sa'yo, di ba? We encourage each other. Ganun yung gusto ng Lord kung bakit nagsasama-sama tayong lahat bilang pamilya niya, di ba po? Kaya wala sa pamilya natin ang nag-i-snub. Di ba? Walang i-snub. Pero pag may na-snub, ipag-pray mo naman. Kasi baka may pinagdadaanan siya. Di ba? So, we love. Di ba? We care for each other. Ano po? Di ba? Sige nga, pakita mo nga yung care mo sa katabi mo. Ngitian mo yan. Ay, kala ko, yung care. Ayan. O, ngitian mo siya. Ayan. O, di ba? Di ba? Praise God. Praise God for the gift of family. Kasi dadating talaga ang panahon. Ngayon nga dumating na yung panahon. Na talagang outside, yung mga tao sa labas, they will really persecute us. At ang makakapag-push sa atin na lakaran yung gusto ng Lord ay yung mga kapares din natin na binigyan ng Lord ng ganong desire. Diba? Amen? Kaya mahalaga talaga yung katabi mo kasi dahil nandito siya ngayon, na-encourage ka na mas magpatuloy. Diba? Amen? Amen. Praise God. At yung talent ng katabi mo, makakapag-refresh yan ng buhay mo, di ba? Kasi lahat tayo may iba-iba tayong function. Sabi nga sa Proverbs, pag ni-refresh mo daw, di ba? Pag gumawa ka ng bagay na nakaka-refresh sa iba, you will be freshened too. Freshened. So, basta ganun yung thought. Pag gumawa ka ng mabuti sa iba, grabe yung, luwag na pakiramdam mo, di ba? Nare-refresh ka din. At ang refreshment na yun ay galing sa Diyos. Kaya ma-encourage tayo na makisama naman tayo sa buhay ng kapatid natin. Amen? Pag ang kapatid natin, sinabihan ni Lord na, sige, tumigil ka muna sa pag-aaral, di ba? Sa pamilya nga, di ba? Kailangan mo na magsakripisyo para mabuhay yung mga, ganun din tayo, di ba? Masaya naman tayo, di ba? Amen? We respect our brethren. I-honor natin sa kanila. I-encourage natin sila na, sige bro, kahit masakit yung pakinggan. Di ba? Masakit yan sa lamdaman. Kahit parang hindi uma-agree yung isip ko dyan, pero bro, naniniwala ko talaga. Kausap ka ng ating ama, sige go! Di ba? O ano kailangan mo? Di ba? Di ba? Let's have that kind of heart. Na we just really want to give something in the work, for the work of the Lord. Amen? Amen. Kasi, pag tayo ay naging unified, madali unta na sanang ma-reach out ang pamilya na. Gusto nito ba na pati ang pamilya nito maging pamilya man ng Diyos? Yes. Oo naman, di ba? Kasi naramdaman na natin kung ano ang pakiramdam pag nasa Diyos ka. Di ba? Kaya ipag-pray natin ang bawat isa kasi baka nasa kanya yung susi ng kaligtasan ng pamilya mo. Amen? Amen! Talaga! Bigyan natin ng importansya ang kada isa. Kaya sabi mo, you is important. You is important. O, di ba? Mali yung grammar. Kasi napanood ko yan sa pelikula. You is kind, you is beautiful, you is important. Yan, di ba? Praise God for our unity. Siyempre, sa unity, sabi nga sa kwento nung Torre ng Babel, yung gumawa yung mga tao. Diba? Grabe, nagkaisa sila. May isa silang lingwahe. Diba? May isa din silang goal. Yes. Tapos nung nakita ng Diyos na, grabe, wala nang imposible sa kanila. Ano ginawa ng Diyos? Kinonfuse. Diba? Binigyan sila ng iba't ibang lingwahe. Pero tayo, iisa lang lingwahe natin. Iisa na rin ang espiritu natin. E di wala na din imposible. Diba? Sa atin. Pag tayo ay nagka-isa-isa. Kaya, pag-desisyonan na natin ngayong umaga na makikiisa ako sa pamilyang ito. Amen? Makikiisa ako sa pamilyang ito.
ito. Hindi ko isa-separate ang sarili ko. Hindi ko ilalabas ang sarili ko sa pamilyang ito. Kasi if we are outside the fence of God, di ba? Outside the fence, wala tayo sa protection ng Diyos. Amen? Kung, yun sabi nga dyan kanina, hindi pwedeng nagda-dine-in tayo. Nakikihampang kita sa Diyos, makihampang na kita sa demonyo. It will never work. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, kahit na pwede nating gawin ang lahat ng bagay, di ba? Walang pinagbawal sa atin ng Diyos. Lahat tayo malayang gawin ang lahat ng bagay. Pero, piliin mo kung ano yung beneficial sa katabi mo. Di ba? Pag ginawa mo ba yan, ma-edify ba yung katabi mo? Di ba? Will it benefit you? Diba? Kaya hindi pwedeng kung ano-ano yung ginagawa po natin. Amen? We really have to seek God every day. At we live submitted tayo sa governance ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda, napakaliwanag ng nagagawa. Napakalaking change ang makukos natin sa ating komunidad, sa partido, sa buong mundo, sa Pilipinas, kung lahat ng katawan ni Kristo ay magkasama-sama. Amen? Grabe talaga, can you imagine? Can you imagine kung ano ang ano? Kasi nung nagsama-sama yung mga kapatid natin noon, may mga mirakulo. Amen. May mga himala talaga. Ba? May mga nakakalakad, may mga nakakakita, may nagpapalaya. So, pag tayo nagsama-sama, tapos kung saan man tayo pumuntang lugar, ganun yung nangyayari. Diba? Gano'n kaya kasaya yung natin doon, pagsasama-sama. Grabe, parang explosive tayo, parang mga bomba. Diba? Pati mga bomba sa mga lugar, nare-reach out natin. Kaya talaga, importante. No? Sama-sama tayo, mga kapatid, sama-sama tayo. Diba? Isama mo naman ako, Zez. Diba? Sama-sama tayo sa pinapagawa ng Diyos. We support each other. O, i-correct natin ang bawat isa. Ano po, pag nakikita natin na, sabi dun sa 1 Thessalonians 5, pag nakita daw natin na tumutunga nga, idol, di ba? Parang ano siya, bored sa life. I-reach out natin siya, yung kapatid natin. Di ba? Kasi kung nasaan siya, apektado tayo niyan. Amen? Kaya talaga, let the care for one another be stirred up today. Amen? Amen. So, ayun, napakaganda ng mangyayari, resulta ng pagkakaisa natin. Kaya, si Satanas, syempre, gagawa yan ng paraan para hindi tayo maging isa. Diba? Kasi gusto ni Satanas, marami sa kaharian niya. Amen? Pero ayaw natin yon. Diba? Kasi baka yung mama ko nandun. Joke lang. Diba? Kaya yun ang ayaw natin. Amen. Kaya we really have to pray and come together. Let's pray for our families. Amen. Kasi hindi natin alam. Diba? Kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo susunod dun sa pinapagawa ng Diyos, paano na talaga yung mga pamilya natin? Amen? Okay, so ayun. Basahin natin yung kwento ni Ananias tapos ni Sapphira. Diba? Ang background is, lahat ng mananampalataya ay nagbigay ng kanilang lahat. Tama po ba? Yung binasa natin kanina, lahat sila, wala talaga silang withhold. Naghanap talaga sila ng pwede nilang maiambag sa pamilya. At nandoon din naman si Ananias at Sapphira. Basahin natin ang kwento niya sa Acts 5. Acts 5. Okay, 1 to 3, let's read. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro at Ananias, bakit nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa,
Hindi ba iyo yun? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Verse 5. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. So, hinakot na siya. Doon tayo sa asawa. Verse, yan. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin ko sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, yan lamang, sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa sa iyong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglilibig sa iyong asawa at ikaw naman ang susunod nila. So, ayun, namatay yung mag-asawa. Eh, di ba nagbenta din naman sila? Ibig sabihin, pinakita nila na gusto nilang sumama doon sa hangarin ng Diyos. Nakiisa din naman sila sa pamilya ng Diyos. Pero bakit namatay? Kasi, nag-hold back. May nag-preserve ng sarili. Sa pagpe-preserve ng kanilang sarili, nagkaroon ng door ang Satanas. Kaya sila ay nakapag-sinungaling. At ang pagsinungaling nila, nag-lead sa kanila sa kamatayan. So, ganun pala ang nangyayari. Pag yung parte ng katawan ng Lord, dinisconnect niya yung sarili niya sa katawan. Diba? Pag itong kamay na to, hindi to connected sa katawan ko, mamamatay talaga to, diba? Kasi, hindi na siya dadaluyan ng dugo. Diba ba? Parang ganun. Pag tayo ay hindi nagpasako, doon sa pag pinag-isa tayo ni Lord, diba? Pag hindi tayo ganito ang nasa alanganin, diba? Nasa alanganin. Kaya, importante din na check your kapatid. Diba? Check your kapatid. Ayaw natin mamatay yan. In Jesus' name, hindi na yan mamamatay. Amen? Pero, kung patuloy kasi, diba? Talagang palalagay siya sa alanganin. Hallelujah. Kaya, we pray for our kapatid. Amen? Yung mga kapatid natin na nasa labas, pinagpipray natin na makapasok. Amen? Amen. So dito, nakita ko dito na, ang nagkukos pala ng disunity sa katawan ng Diyos ay ang pagpapreserve ng sarili. Bakit? Kasi iba na yung gusto mo. Diba? Iba na yung ginagawa mo. Kasi nga, sarili mo yung sinusunod mo. At dahil doon, it leads to death. Ayaw natin maka-experience ng kamatayan. Amen. Ano mang forma ng kamatayan yan? Diba? Kahit hindi literal na kamatayan. Pero ano mang forma ng kamatayan? Diba? Prone. Doon. Kaya, importante talaga na magsama-sama tayo. Diba? Huwag na tayong mahiya na na magpakita ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Diba? Hindi natin kakaya na noon nga, hindi tayo nahiya magmura. Diba? Ngayon pa kaya? Diba? Diba? Huwag natin ikaya kung ano yung tama. Amen? Tama po ba na magsama-sama tayo araw-araw? Amen. Tama po ba na mag-prayer meeting tayo? Amen. Tama po ba na pagkatapos ng service na to, may kakausapin ka na kapatid mo? Amen. Diba? Kasi yun yung pagpapakita ng devotion natin sa Lord sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapatid natin. Kaya importante talaga ang ating pagsasama-sama. Amen? Kasi yung revelation sa'yo ni Lord, kailangan ko yun. Amen? Diba iba-iba yung revelation sa atin ni Lord? Kailangan ko yun. Kailangan mo din yung revelation na ito. Amen? Amen. Kaya wala sa ating magkakampi-kampi, magdi-divide. Divide. Amen? Let's really seek the Lord as one. Pag-worship. Diba? When we worship God,
talagang i-desire ta na ma-worship kita, sararok kita, mayong ano dyan, mayong mawalat. Amen? Gabos talaga kay Lord na mahiling. Amen? Praise the Lord. Able, we are able kasi pinag-isa na tayo sa pamamagitan na banal na Espiritu. Alam niyo po, duman ako sa panahon na pinapili ako ng aking pamilya. Kung kayo ba, o sila. Yeah. Nung ako po ay nagsisimula pa lang, talaga, nandun ako sa point na pinapersecute talaga ako. Ano po, may sinasabi, puputulin ko yung paa mo para hindi ka pumunta sa pagsama-sama ninyo. Di ba? Na-brainwash ka na! Seryoso. Pero, it's not, it's the demon. Di ba? Si Satanas ang kalaban, hindi yung pamilya ko. Okay, huwag yung tingnan masama yung pamilya ko. Kaya ipag-pray natin. Di ba? So, grabe talaga. Diba? Bakit? Tignan mo, yung gawa doon ni Satanas, that Satan, huwag akong i-prevent ni Satan na makiibanan sa ito. Why? Because in our unity, di ba, my family can be saved. Diba? If we pray together, your family can be saved. Kaya nga, nung nakita ko yun, actually, ang dating sa akin doon, pag pinili ko, pag hindi ko kayo pinili, hindi ko na pinili si Lord. Diba? Sabi niya, pwede ko naman talaga sabihin na kayo po. Pero si Lord. Ganyan. Pero at that moment, ang ibig sabihin kasi doon, hindi ka na makikisama sa mga kapatid. Ito, hindi na ako pupunta dito. Ako, yung papa ko na lang daw yung magtuturo sa akin. Di ba? Ganon. Seryoso po. This is not a joke. Ganon talaga. So, anong nangyari nung sinabi ko, sila po. Pinalayas ako. Praise the Lord! Pinalayas ako. Diba? Pinalayas ako. Praise God. Doon ko nakita na may kwento na tuloy ako na na-devote ko talaga ang sarili ko sa pamilya ng Diyos at sa Lord. Amen? Praise the Lord. Kaya, seryoso tayo! Oo, seryoso tayo. Ilang araw yun? Ilang araw ka Wala niyo. Baka 2 hours. Wala niyo. Katulad ni Sabi Ilang 3 hours. araw? Pero hindi. Months yun. Months yun. Talaga. Pero praise the Lord, hindi naman ako pinabayaan ng Lord. Kasi may pamilya ako. Hallelujah, may pamilya ako na nagpipray din para sa pamilya ko. Hallelujah. Nagkup-kup sa akin. Wow. Oo nga. Talaga. Kaya, di ba? Let's support each other. Pag may mga ganong pagkakataon na kailangan niyang ipakita ang pagmamahal niya sa Diyos, pag-iwan ba yan ng pagklase, di ba? Kung ganon yung pangangausap ng Lord, di ba po? Amen? And, naisip ko kasi noon, di talaga ako mabubuhay pag na-disconnect ako dito sa pagsasama-sama natin. Yes. Kasi ano mag-feed sa akin? Mundo. Di ba balik na naman ako doon? Di ba? Kaya talaga, importante talaga mga kapatid, ang revelation ng Diyos na sa imo. Because it can save me sa sitwasyon ko. Amen? Amen. My revelation from the Lord can save you. Di ba? Praise God. Hallelujah. Ganun pala. Seryoso pala tayo dito kay Lord na. Oo. Seryoso pala na. Hallelujah. May Praise kapalayas the pa Lord. na. Pero, praise God ngayon, sa pamilya ko, I have learned how to love my family because of this family. Dahil dito ako natuto na, na paggalit ang isa, dapat, soft spoken. Di ba? Hindi yung, hindi talo ka, di ba? Tsaka pag nagkamali ang isa, dito, natutunan ko na pag nagkamali ang isa, hindi mo siya itatakwil sa pamilya. Di ba? Doon kasi, huwag na nating pag-usapan. Pero ang ibig kong sabihin, dito ako na-train ni Lord naman. Mahal. Naramdaman ko sa pamilya na ito na important ako, may halaga ako kasi laging may nagtatanong sa akin, kumusta ka na? Kumusta na kayo ng Lord? Diba? Laging may concern. Kaya na din natin magmahal. Dito ko rin naramdaman na may nagtiwala sa mga abilities na nilagay sa akin ni Lord. Diba? Kaya naging confident ako mag-layout ng mga ganyan. Kasi pinagkatiwalaan ako ng pamilyang ito. Hallelujah. Diba? Na-build talaga yung confidence ko dito. Kaya dito sa pamilya natin, we are being nurtured. We are being loved. We are being equipped. Amen?
Amen. Kaya saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Let us engage ourselves doon sa pinapagawa ng Diyos. Amen? Sabi mo, I will engage to this family. May ambag ako sa pamilyang ito. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, huy, mag-aambag ako sa buhay mo. Sa kabila naman, sis, mag-aambag ako sa buhay mo. Yan. Kasi lahat tayo ay may tinatakbong gawain na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So, we can only submit to one another when we submit ourselves to God fully. Amen? Ayaw natin na may barado sa ugat ng katawan ni Kristo. Gusto natin dumadaloy lang lahat yan. Amen? Kaya panalangin natin pag may barado. Amen? Tanggalin natin yung barado. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsitayo na. Let's stand. And, ano natin? Ating i-absorb yung message, yung truth na narinig natin from the Lord today. Aren't we so blessed? Aren't we so blessed na na kasama mo yung katabi mo? Diba? Aren't we so blessed na nung panahon na na kailangan natin ng makakaintindi sa atin, may yumakap sa atin na kapatid. Hindi tayo hinusgahan sa mali natin. Amen? Pinanalangin tayo. Aren't we so blessed to have this family? We are so blessed to be included in the family of God. Amen? Who prays with you, who walks with you, who cares for your family and your concerns. Thank you, Father. We appreciate, oh God. Salamat, Lord, dahil pinagbuklod-buklod mo kami, oh God. Thank you, Lord, na your love is so much greater kaysa doon, Lord, sa mga pagkukulang ng bawat isa sa amin, oh Lord. Lord, sinasubmit po namin ang aming mga sarili muli sa iyo, Banal na Espiritu. Lord, ikaw po ang kailangan namin. Ikaw talaga po, Lord. Above all, Lord, ikaw po ang kailangan namin. Yes, Lord. Salamat, Lord, dahil pinili mo kami bilang tahanan mo. Salamat, Lord, nilagay mo kami, Lord, sa pamilya mo, God. Hindi mo kami hinayaan, Lord, na maging orphans. Thank you, Father God. Let's enthrone our Lord. Let's enthrone our God. Let's thank the Lord for what He has done in our lives. Lord, salamat, Lord. Niligtas mo kami sa kasalanan. Hinako mo kami, Lord, sa mundong napakagulo. Thank you, Lord. Nilagay mo kami sa iyong kaharian, O God. Yes, Lord. Ikaw pa rin, Lord, ang aming hari. Ikaw ang hari ng katawang ito, Lord. Sa bawat parte ng katawan ko, Lord, hinahayaan ko kita na maghari. Sa bawat parte, Lord, ng iyong katawan, kami, Lord, sa iyong pamilya, hinahayaan ka po namin na maghari, O God. With one heart we sing, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Let's sing in unity. O Diyos, Ikaw ang tunay
tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord, Ikaw, Lord, ang hari sa ating mga buhay. Oh, Ikaw, Lord, maghari sa aming mga buhay. Oh, sa bawat parte ng aming mga buhay. Yes, Lord, hinahayaan po namin Ikaw ang maghari. Oh, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Mas magliwanag ka sa buhay ko, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Mas magliwanag ka sa buhay ko, aming Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakaisa naming mga anak mo, O God. Salamat, Lord, dahil naramdaman namin, Lord, na lagi kang nariyan, Lord, sa pamamagitan ng aming mga pagsasama-sama, O God. Thank you, Father, for the desire, Lord, to help and to love one another, O God, by daily surrendering ourselves to you, O God, so we can submit and love one another, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, we appreciate you. We appreciate you, Lord. We love you, Lord, in our togetherness, O God. And we pray, Lord, na sa mga pag-ibanan min sa mga masunod, O God, mayong ibang muya kami, O God, kundi ang tauan ka, Lord, ng kaluwalhatian, ng kaugmahan, O God. Ang i-bless ang heart mo, Lord, sa pagiging sarili, O God. Ako ay maligaya pagkasama kita, pagkasama kita, pagkasama kita. Sabi mo sa katabi mo,
hindi ako. Di ba? Hindi lang ako. Ako ay maligaya pagkasiko kita, pagkasiko kita, pagkasiko kita. Ako ay maligaya pagkasiko kita, pagkasiko. O, di ba? Na-practice agad yung unity natin? Kasiko, kasiko. Ayan. Sige. 1, 2, 3, go. Ako ay maligaya pagkasiko kita, pagkasiko kita, pagkasiko kita. Ako ay maligaya pagkasiko kita, pagkasiko ka. Isa pa. Ako ay maligaya. Pagkatuhod. Tuhod kita, pagkatuhod kita, pagkatuhod kita. Ako ay maligaya pagkatuhod kita, pagkatuhod ka. Okay, isa pa. Hanap ko pa ng isang partner. Yung yung kapatid mo na hindi mo laging kasama. Ayan. Ah, sige. Okay na. Shuffle. Okay. 1, 2, 3. Ako ay maligaya pagkasama kita, pagkasama kita, pagkasama kita. Ako ay maligaya pagkasama kita, pagkasama ka. Isa pa. Tayo ay maligaya pag kabewang mo siya. Ako ay maligaya pag kabewang kita, pagkabewang kita, pagkabewang kita. Ako ay maligaya pag kabewang kita, pagkabewang kita. Isa pa. Sabihin mo, maligaya kapag pag kalikod mo siya. Kasi, kayo di ba? Mga agent. Yeah, parang agent ka. Kalikod kasi parang kayong agent, you watch each other's back. Okay, 1, 2. I wanna do what you need. Ako ay maligaya pagkalikod kita, pagkalikod kita, pagkalikod kita. Diba? Ako ay maligaya pagkalikod kita, pagkalikod ka. Amen. Imagine our unity. Satanas. Hallelujah. Praise the Lord. We love you, Father. Thank you for the gift of family. Thank you, Lord, for calling us as a part of your body. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Kamayan mo po siya at sabihin mo, maligaya ako pag kakamay kita. Yo? Maligaya ka kapag kakamay kita. Maligaya ka kapag kakamay kita. Nice daw. Uy! Tommy? Yeah. Bye-bye. Maligaya. Yeah. Ay.